Kayanggaw! Welcome po sa channel ng mga liham kay Soledad. At syempre, bagong bihis at nakikita nyo na po kami this time. Dahil alam nyo naman po ang mga kaganapan natin dito sa ating channel. At syempre, hindi pa rin po para pabayaan kayo. At magbigay pa rin po kami ng mga panibagong kwento na inyo pong susubaybayan. At syempre, this time, kasama na po natin, syempre si Miss Soledad. Ayan, pakilala ka naman po. Hello everybody. Thank you Yeah. po sa patuloy nyo na pagsuporta kay Soledad. Sana magtagal pa tayo. Yes. Marami pa tayong episode Yes, na mga kwento. i-record at syempre Yeah. para sa ating mga kayanggaw. Alright, so syempre, I'm your voice actor, one and only, Sir Rendel. At hindi na natin patatagalin pa dahil alam kong sobrang excited na kayo sa ating channel na medyo matagal-tagal yung ating pag-upload. Kaya naman, nandito na, ang kwento ni, kaninong kwento ba ito? Kay Red. Yes, ang Oh. kwento ni Red. At Yes. huwag na natin patagalin, mga kayanggaw. Let's hit it! Magandang araw sa inyong lahat. Tulad nyo, mahilig din akong makinig sa Miss Pinky, Dear Esperanza at Soledad YouTube channel. Masaya akong may bahagi sa inyo ang kakaibang pangyayaring nagpabago sa buhay ko nang matagpuan ko ang babaeng nagpatibok ng puso ko. Kaya samahan niyo ako para maunawaan niyo ang lahat. Ako nga pala si Red at ito ang kwento ko. Magandang umaga po, Aling Sara. Mainit-init pa po itong suman na dala ko. Siguradong mas masarap pa to kaysa dun sa luto ko nung nakaraan. Nako, maraming salamat talaga, Red, ha? Alam mo namang paborito to ni Ofelia. Lalo na kapag suma na gawa sa kamoting kahoy. Nako, wala po yun. Basta para po sa inyo. Si Opelia po pala, gising na ba? Kanina pagising ang batang yon. Nakakulong lang sa kwarto at nag-aayos ng mga gamit. Alam mo naman si Ofelia, laging nasa sarili niyang mundo, di ba? Kung sa bagay, nakasanayan ko na rin yung ganyan noon pa. Pero sana naman lumabas na siya para makasalo natin sa almusal, ano? Ay, hayaan mo na muna. Baka nahihiya pa rin sa'yo hanggang ngayon. Ay, halika na. Sabayan mo akong mag-almusal, Red. Sige po. Aba, aga-aga may pasuman si Red, ah. Alam mo, iho, lumayo ka sa mag-inang yan. Malas ang dala ng dalawang yan. Lola Thea, ang aga-aga naman po ng paninira ninyo. Yan kagad ang inaatupag ninyo. Saka, ano po bang sinasabi ninyong malas? Yung alagang baboy ng mag-inang yan. Hindi ba niyo napapansin? Natutuyo na ang mga pananim sa bukirin. Salot sila dito sa San Vicente. Lola Thea, wala hong kinalaman ang alaga namin sa mga pananim nyo. Huwag ho kayong nagkakalat ng kung ano-anong sabi-sabi tungkol sa amin. Sanay na ako sa pagiging tsismosa ni Lola Thea. Pero minsan, nakakairita na rin ang mga paratang niya. Lalo na laban kina Aling Zara at Ofelia. Sa totoo lang, ang gusto ko lang tuwing pumupunta ako sa kanila ay masilayan ang ngiti ni Ofelia. Kahit sabihing kakaiba ang pamilya nila, para sa akin, sila ang pinakamabait na taong nakilala ko mula nang bumalik ako rito sa baryo namin. Huwag niyo na pong masyadong intindihin si Lola Thea, Aling Sara. Alam niyo naman po, kulang talaga yan sa pansin, kaya ganyan. Nako, pasensya na pero patawarin na lang sana ako ng Panginoon. Alam naman natin na mas matanda yun kaysa sa atin eh. Hindi ko naman siya pinapatulan, Red. Nakakapagod lang na bawat kilos namin, binabantayan niya. Basta ako, naniniwala akong swerte kayo dito sa San Vicente. Tingnan nyo naman, ang ganda-ganda ng sikat ng araw ngayon, oh. Red, salamat pala sa dala mong suman, ha? Opelia, akala ko hindi ka nalalabas ng kwarto mo eh. Para kasing vampirang iwas na iwas sa araw eh. Hindi naman sa takot ako, Red. Mas gusto ko lang talagang tahimik na paligid. Alam mo, mas bagay sa'yo yung nakangiti. Lalo kang gumaganda, oh. Kumain ka na ba ng suman na dala ko? Mainit-init pa to. Sige, sabayan mo kaming dalawa ni Inay, ha?
Mukhang masarap ang gawa mo ngayon ah. Oo, syempre naman. Ang lihim na sangkap kasi niyan, pagmamahal ko sa bawat balot. Naku, Red ha? Pati ba naman sa pagkain may pahaging ka pa rin? O siya, kumain na tayo. Habang pinagmamasdan ko si Ofelia na kumakain, parang tumitigil ang oras para sa akin. Ang kislap ng mga mata niya tuwing tumatawa ay sapat na para makalimutan ko ang lahat ng pagod sa bukid. Simple lang ang buhay ko rito sa probinsya. Pero dahil sa kanya, bawat segundo ay nagkakaroon ng kulay at saya. Mga damdaming hindi ko maipaliwanag. Zara! Sabihan mo ang anak mo na ilayo yung baboy niyo sa kulungan ng mga manok ko! Baka mahawa ang mga alaga ko! Lola Thea, wala naman pong sakit yung mga alaga nila eh. At saka, hindi naman mahawa ang mga manok ninyo. Baboy ang alaga nila, hindi manok. O tingnan nyo nga, lulusog na oh. Napakalinis pa ng kulungan. Kahit na, sinasabi ko sa'yo, may kakaiba sa hayop na yan. At isa pa, masama palagi ang tingin sa akin. Baka naman po kasi sobra nyo sa tignan. Kaya pati yung baboy ninyo, naiirita na rin sa inyo eh. Huwag mo nga akong pinipilosopo. Lagi mong tandaan to, Red. Mag-ingat ka. Baka sa susunod, pati ikaw malasi na rin. Red, pasensya ka na ha. Pati ikaw nadadamay pa sa init ng ulo ng matandang yun. Ayos lang po, Aling Sara. Sanay na rin po ako sa kanya. Nakakahiya lang kasi sa'yo, iho. Bisita ka namin dito eh. Tapos, ganyan pang naririnig mo umagang-umaga, di ba? Huwag na pong isipin yun. Sige na po. Ang mahalaga, busog tayo at wala tayong inaagrabyadong tao, di ba? Red, pasensya ka na rin ha. Ayoko lang talagang lumabas kapag alam kong nariyan sa tapat ng bahay yung matandang yan. Naku, hayaan mo na. Huwag mo nang isipin yun, Opelia. Naiintindihan ko ang takot ni Ofelia. Mahirap talagang harapin ang mga taong sarado ang isip at paninira lang ang alam. Pero sa bawat sandaling kasama ko sila, lalo akong nagiging determinado na protektahan sila laban sa mga mapanghusga. Ang San Vicente ay isang paraiso, pero minsan ang mga tao rin ang sumisira sa ganda nito dahil sa walang basehang tsismis at hinala. Gayunman, masaya pa rin kaming nagtatawanan habang umiinom ng kape. Alam nyo, kung tutuusin, napakasarap talagang tumira dito sa atin dahil sariwa ang hangin. Totoo yan, Red. Kahit marami pang sinasabi mga kapitbahay, hindi ko ipagpapalit ang katahimikan dito. Lalo na kapag kakasama kita, Ofelia. Parang biglang nawawala ang lahat ng ingay sa labas. Huwag mo nga akong niloloko, Red. Kumain ka na nga riyan? Hindi ako nagbibiro, no? Totoo ang sinasabi ko. Nako, kayong dalawa ha. Kung saan-saan na napupunta ang usapan niyo. Kumain na lang kayo dyan. Sige po, salamat po, Aling Sara. Masaya talaga akong kasama ko kayo ngayong umaga. Ramdam ko naman ang mabuti mong hangarin, Red. Kaya maluwag sa loob kong tanggapin ka rito. Maraming salamat po sa tiwala. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Sana laging ganito, no? Masaya lang, tahimik, at wala nang ibang iniisip na problema. Ang sarap sa pakiramdam na tanggap ka ng pamilya ng babaeng gusto mo. Lalo na't may mga taong pilit silang binibigyan ng kung ano-anong kwento. Sa bawat higop ko ng kape, lalo kong nararamdaman na si Ofelia na talaga ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, hinding-hindi ako matitinag, basta't hawak ko ang mga kamay niya. Paano niyan? Kailangan ko nang bumalik sa amin para tulungan si Lolo sa bukid. Sige, mag-ingat ka sa pag-uwi ha. Baka makasalubong mo na naman si Lola Thea sa daan. Kaya mo na yun.
Gagamitan ko na lang ng alindog ko para matahimik siya at tigilan na yung pagsasalita ng masasama. Baliw ka talaga. Pero salamat ulit sa suman ha. Hmm. At sa pagdalaw mo sa amin. Nagustuhan ko ang luto mo, Red. Ano ka ba? Basta para sa'yo, kahit araw-arawin ko pang magdala ng suman dito, gagawin ko. Pag-ingat ka, Red. Bumalik ka ulit bukas ha kung may oras ka. Ay, opo. Asahan ninyo. Nandito na naman ako bukas bago pa sumikat ang araw. Kita na lang tayo bukas, Red. Huwag mong kalimutang uminom ng maraming tubig, ha? Opo. Mainit sa labas, eh. Opo, pinuno. Oh, magkita na lang tayo sa panaginip mamayang gabi, ha? Napakakulit mo talagang bata ka. O siya, umalis ka na. Baka abutan ka pa ng tanghali sa bukid, eh. Naglakad akong pauwi na may ngiti sa labi. Parang lumulutang sa saya. Paulit-ulit sa isip ko ang ngiti ni Ofelia. Kaya ganado akong magtrabaho. Alam kong hindi magiging madali ang lahat dahil sa chismis. Pero hanggat magkasama kami, handa ko siyang ipagtanggol. Isang araw, napunta ako sa palengke. Maingay, magulo, puno ng sigawan at tricycle. At doon, nagulat ako nang makita si Ofelia. Ofelia, hindi ko akalain makikita ka dito. Oh, Red, ikaw pala yan. Namamalengke ako ng mga kailangan ni Inay para sa hapunan mamaya Teka, sandali lang. Lola, dahan-dahan po. Ako na po. Tutulungan ko na po kayo. Lola, ayos lang ho ba kayo? Kumapit po kayo sa braso ko ha. Huwag po kayong mag-alala. Kami nang bahala sa'yo. Napakabuti talaga ng puso mo, Ofelia. Kaya lalo akong mahanga sa'yo eh. Natural lang namang tumulong tayo, Red. Hindi ko kayang makita si Lola na nahihirapan. Matanda na rin kasi siya eh. Tama. O sige, ako nang magbubuhat nitong pinamili ni Lola kung kailangan nyo ng tulong. Doon hanggang sasakyan. Salamat, Red ha. Ikaw rin naman. Matulungin ka talaga sa mga nangangailangan ah. Siyempre naman. Kapag mabuti tayo sa kapwa, lalo tayong pinagpapala ng Diyos. Tama ka. O sige na, ihatid na natin si Lola sa sakayan. Sige. Baka nag-aalala ng pamilya niya sa kanya eh. Tara. Ibang klase si Ofelia. Kahit sa gitna ng init ng araw at ingay ng palengke, kita pa rin ang pagiging matulungin niya. Habang pinagmamasdan ko siyang umaasikaso sa matanda, lalo pang lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero ng araw na yon, may kakaiba sa aura niya. Mas malambot ang boses, pero may lungkot sa mga mata na hindi ko maipaliwanag. Gusto ko man siyang tanungin, hindi ko ginawa. Kinagabihan, maingay ang mga kuliglig at banayad ang simoy ng hangin na dumadampi sa balat ko. Red, apo, ano pa yan tinitignan mo dyan sa dilim? Kanina ka pa nakasilip sa bahay nila Sara. Lo, naririnig niyo ba yun? May kakaiba akong naririnig na kaluskos. Parang may mabangis na hayop sa paligid. Baka pusa lang yan. O kaya yung alagang baboy nila na lagi na lang nirereklamo ni Thea. Malakas po yung tunog, Loy. Sigurado akong hindi pusa lang yun. At saka, may mahina ako naririnig na parang alulong. Huwag mo nang usisain, iho. Baka mapahamak ka pa. Gusto ko lang makatiyak, Lo. Diyos ko! Ang laki ng hayop na yun! Apo, tara na. Bakit parang umiiyak na baboy yan at nakatitig sa'yo? Teka, ang ganda ng mga mata niya. Pero parang punong-puno ng lungkot. Parang pamilyar yung titig niya, Lo. Tara na, Red. Sa tingin ko kakaibang hayop yan kaya baka mamaya bigla tayong atakehin. Teka lang, Lo. Tignan ninyo. Bigla siya tumakbo papalayo. Baka natakot siya sa atin. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko habang nakatingin sa hayop na nasa harapan namin ni Lolo Nico. Ang dambuhalang baboy sa harap namin ay hindi naman nananakit. At sa mga mata niya, nababasa ko ang matinding lungkot at emosyong parang tao. Sa halip na matakot,
Awa ang naramdaman ko para rito. Pero bago pa ako makalapit, bigla itong tumakbo papunta sa madilim na bahagi ng gubat. Sinundan ko siya. Gamit ang flashlight, hinanap ko ito. Nakita mo na? Sinasabi ko sa'yo, huwag na natin yung sundan. Baka may mangyari pang masama sa atin. Lo, nahulog siya oh! Sandali lang, kukunin ko. Pabayaan mo na yan, baka dumilang yan ang hayop. Hindi, Lo. Lo, panyo to. Bakit naman magkakaroon siya ng panyo? Akin agad, tingnan ko. Teka, bakit parang may borda itong panyo? Lo, tignan niyo may pangalan. Opelia? Opelia yung nakasulat? Sigurado ka ba, Apo? Bakit naman mapupunta sa dabuhalang baboy na yan ang panyo ni Opelia? Hindi ko rin alam, Lo eh. Pero ito yung panyong ginagamit niya sa pamamalengke. Gamit niya to kanina sa palengke kaninang umaga. Masama ang pakiramdam ko rin. Itago mo na yan. At wag mo ipapakita kahit kanino. Pero kailangan kong malaman ng totoo, Lo. Hindi pwedeng nagkataon lang ang latang to. Hawak-hawak ko ang panyong may burda ng pangalan ni Ofelia habang kausap si Lolo. Ang kaba sa dibdib ko ay parang tambol na ayaw tumigil sa lakas ng tibok. Nalilito ako at natatakot sa maaari kong malaman. Mahal ko si Ofelia at ayokong isipin na may kinalaman siya sa mga kababalaghang nangyayari sa San Vicente. Lalo na sa dambuhalang baboy na yon. Kaya naman, nagpunta ako sa bahay ni na Aling Zara. Oh, Red? Bakit nasa labas ka pa kasama si Lolo Nico? Akala ko nakauwi na kayo. Magandang gabi po, Aling Sara. Pasensya na po, may narinig lang kaming kaluskos na malapit dun sa may bahay ninyo. Kaluskos? Baka mga pusang gala lang yon na naghahanap na makakain, Red. Medyo malakas po kasi yung tunog eh. Parang malaking hayop. Baka yung alaga naming baboy. Minsan talaga nakakalabas yun sa kulungan niya. Talaga? Pero bakit parang iba ang anyo niya sa dilim? Baka dahil lang sa anino, iho. At madilim na rin kasi. Pasensya na ha, kung naabala kayo ng alaga namin. Siguro nga po. Oo nga pala, Aling Sara. Nakita ko po itong panyo. Nahulog po yata ng alaga ninyong baboy. Salamat, iho. Kay Ofelia yan. Kanina pa niya hinahanap yan eh. Pakisabi na lang po sa kanya na ako po yung nakapulot. Sige po, mauna na po kami ni Lolo. Oo siya. Salamat. Mag-ingat kayo ha. Kitang-kita ko ang pagbabago sa mukha ni Aling Zara nang makita niya ang panyong hawak ko. May halong gulat at kaba sa mga mata niya. Kahit pilit niyang itinatago ang reaksyon niya, hindi ako ganun kahina para hindi mapansing may lihim siyang kinikimkim. Pakiramdam ko, sinusubok ng Diyos ang pagmamahal ko kay Ofelia dahil unti-unti nang nabubuksan ang sekreto nilang mag-ina. Aray, Apo, bakit ganyan ang mukha mo? Para kang nakakita ng multo. Kanina ka pa riyan tulala. Abay dahil ba yun sa panyong nakita mo kanina? Yung kay Ofelia ba yun? Ayos lang po ako, Lo. May iniisip lang talaga ako. Hindi ko alam kung totoo yun o guni-guni ko lang eh. Alam mo naman dito sa atin kung minsan ang guni-guni may kasamang babala. Ano ba talagang nakita mo? Hindi lang basta guni-guni yung nangyari kanina, Lo eh. Pakiramdam ng puso ko, may kakaiba talaga sa hayop na yun. Apo, makinig ka. Umiwas ka na habang maaga pa. May mga lihim ang baryong ito na hindi na dapat pinakikialaman. Pero mahal ko po si Ofelia. Hindi ko hayang iwan lang siya dahil lang sa nakita ko o may hinala lang ako o yung mga tao laban sa kanya.
Ang pag-ibig nabubulag, pero ang kasamaan, lagi yang nakadilat. Sigurado ka ba sa pinapasok mo, iyo? Handa akong malaman ng totoo, Lo. Kahit paguluhin nito ang isip ko, hindi ko siya susukuan. Ay nako, matigas talaga ang ulo mo. Manang-mana ka talaga sa tatay ko. O basta mag-iingat ka. Hindi lahat ng inaakala mong mabait siya rin kakampi mo. Salamat po, Lo. Hindi ko po pababayaan ang sarili ko. Lalo na ngayon na may kailangan pa akong protektahan. Ang mga payo ni Lolo Nico ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Pero hindi nito napatay ang alab ng pagmamahal ko para kay Ofelia. Ang panyong yun, ang huling piraso ng palaisipang tila nag-uugnay sa babaeng mahal ko at sa misteryosong baboy na yon. Ano man ang mangyari bukas, haharapin ko ang katotohanan ng buong tapang at paninindigan. Kinabukasan, nagulat ako sa mga ipinakalat ni Lola Thea sa buong baryo. Kita nyo na! Naubos ang mga pananim ko! Para talagang dinaanan ng bagyo kagabi. Sigurado ako, alagang baboy ni Nazara ang may kagagawa nito! Hindi tayo pwedeng manahimik lang, Lola Thea. Kung yung hayop na yan ang dahilan kung bakit nasisira ang mga pananim natin, abay dapat lang palayasin natin sila rito. Sandali lang, mga Arthur. Lola Thea, hindi niyo pwedeng husgahan agad sila dahil lang sa mahinala si Lola Thea. Aba, heto na naman ang tagapagtanggol ng mga itinuturing na mala sa baryo! Red, bulag ka ba? O talagang nahumaling ka na sa anak ni Zara kaya ayaw mo makita ang totoo? Tama! Ilang buwan na ako nandito at nakikita ko ang mga takot sa mata ng mga tao. Kaya kailangan na tayo kumilos bago tuluyang mawala ang mga kabuhayan natin. Mga Arthur, baka nakakalimutan nyo na hindi kayo taga rito. Huwag nyo namang gatungan ng galit ng mga tao kung wala naman kayong matibay na patunay. Patunay? Hindi pa ba sapat sa'yo ang mga bakas ng paa ng baboy sa taniman ko? Oh, ano pang hinihintay natin? Sugurin na natin ang bahay nila! Hindi yan ang hustisya. Pang-api ang ginagawa ninyo. Bigyan muna natin sila ng pagkakataong magsalita at magpaliwanag bago kayo gumawa ng gulo. Wala na pali-paliwanag, Red. Mamayang gabi pupunta kami roon para tuluyan at tapusin ang malas na bumabalot sa baryong ito. Kung yan ang gusto ninyo, lalabanan ko kayo. Hindi ako papayag na saktan nyo sila ng ganun-ganun lang. Kumukulo ang dugo ko habang pinakikinggan ang panunulsol ni Lola Thea kay Mang Arthur. Alam kong may masama silang balak sa mag-ina, lalo na't nakikisali na rin ang mga taga-baryo. Hindi ko hahayaang mapahamak sina Ofelia dahil lang sa mga sinasabi ng matanda. Kailangan ko silang maunahan. Sasabihin ko kay Aling Zara ang plano ni Mang Arthur at Lola Thea. Alisara! Alisara! Ofelia! Buksan niyo yung pinto! Kailangan niyo nang umalis dito ngayon din! Red! Alisara! Ano ginagawa mo rito? At bakit ganyang takot na takot ka? Papunta na rito ang mga taga-baryo kasama si Mang Arthur. Naniniwala silang ang alaga niyong baboy ang sumira sa mga pananim ni Lola Thea. Ay, Diyos ko, ito na nga ang kinatatakutan ko. Alam ko na, hindi namin maitatago habang buhay sa mga tao ang lihim namin. Nasaan na po si Ofelia? Kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko muna kayong mailayo rito bago pa sila dumating. Nasa loob siya, Red. Pero baka hindi mo kayanin ang makikita mo. Huwag ka sanang mabibigla. Pakiusap. Sige po. Ofelia! Ofelia! Ofelia, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa binti mo? Bakit may sugat ka? Red? Bakit nandito ka? Huwag mo akong tingnan! Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na, Red! Hayaan mo muna siya, Red. Ang sugat na yan ay nakuha niya kagabi habang tumatakas sa mga patibong sa bukid. Teka, Aling Sara, yung panyong nakita ko at itong sugat ni Ofelia, ibig sabihin yung baboy na nakita ko kagabi. Si Ofelia yun?
Parang binuhusan ako ng kumukulong tubig nang matuklasan ko ang totoo. Ang babaeng mahal ko na gusto kong protektahan ay isang kakaibang nilalang. Habang nilalagyan ni Aling Zara ng abo ang sugat ni Ofelia, ramdam ko ang hapdi, hindi lang sa balat niya, kundi pati sa puso ko. Isa siyang kiwig na aswang. At noon ko napagtantong, totoo pala ang mga nilalang na nabubuhay sa dilim. Tama ang hinala mo rin. May sumpa ang lahi namin. Ang kiwig, nagpapalit ng anyo kapag gabi at nagiging baboy. Patawarin mo ako rin. Ang gusto ko lang naman ay mamuhay ng normal eh. Pero ang dugong dumadaloy sa akin, siya ring humuhubog sa kapalaran ko. Pero bakit kailangang mangyari ito? Nakita ko ang mga mata mo kagabi, Ofelia. At alam kong hindi ka masamang aswang. Totoo yan, Red. Kahit aswang si Ofelia, hindi siya pumapatay at hindi siya kumakain ng laman ng tao. Mga pananimang kinakain niya tuwing nagpapalit siya ng anyo. Kaya ba lagi kang nagkukulong kapag kagabi, Ofelia? Para ilayo ang mga taga-baryo sa maaaring magawa mo sa oras na hindi mo nahawak ang sarili mo? Ayokong may masaktan, Red. Mas kaya kong tiisin na mabuhay na parang hayop na nakakulong kaysa maging halimaw sa harap ng mga taong mahal ko. Kahit ano pa ang anyo mo, ang nakikita ko pa rin ay ikaw. Ang babaeng may mabuting puso. At ikaw pa rin ang babaeng pinakamamahal ko. Salamat sa pag-unawa, Red. Pero hindi lahat kasing lawak ng isip mo. Lalo na ang mga tao sa baryong to. Paparating na sila, hindi ba? Opo. At hindi rin sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Kailangan na natin kumilos habang may oras pa. Kailangan ko na kayong malayo dito. Red, iwan mo na kami rito. Madadamay ka lang sa galit nila kapag nalaman nilang tutulungan mo kaming makatakas. Sa kabila ng takot, mas nanaig pa rin ang awa at pagmamahal ko kay Ofelia. Hindi siya ang halimaw na sinasabi ni Lola Thea. Isa lang siyang biktima ng likas niyang pagkatao. Hindi ko kayang talikuran ang babaeng nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng malasakit. Kahit ang katotohanan ay parang bangungot. Handa akong protektahan sila laban sa mga tao ng San Vicente. Red! Malapit na sila! Ano pa ginagawa niyo rito? Lo! Mabuti nakaabot kayo. Alam niyo na po ba ang totoo kay Ofelia? Noon ko pa alam, Apo. Pero pinili kong manahimik dahil alam kong mabubuti silang tao. Lolo Nico, salamat po. Sa lahat ng taon na hinahayaan niyo kaming mag-ina na mamuhay rito ng tahimik. Maraming salamat. Huwag na tayo magsayagan ng oras dito, Sarah. Ang mahalaga ngayon, mailayo na natin si Ofelia bago rito. Sumugod ang mga tao sa baryo. Lo, sa likod tayo dadaan. May daan papunta dun sa sapa. Hindi sila kagad makakasunod dun. Mag-iingat kayo rin. Kapag naabutan kayo, hindi ko alam kung paano ko kayo may pagtatanggol sa galit ng mga taga-baryo. Kakayanin natin to, Ofelia. Kumapit ka lang sa akin. Hindi kita iiwan kahit anong pa man ang mangyari. Salamat, Red. Ikaw ang naging liwanag ko sa pinakamadilim na bahagi ng buhay kong to. Tara na! Naririnig ko na mga yabag nila. Malapit na sila! Buhat ko si Ofelia sa mga bisig ko habang mabilis kaming lumalabas sa likurang bahagi ng bahay nila. Ramdam ko ang panginginig niya, hindi lang dahil sa sugat, kundi sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon na maging malaya siya. Pero hindi pa kami nakakalayo nang marinig namin ang kaguluhan sa labas ng bahay ni na Aling Zara. May malakas na pagaspas ng pakpak at kasunod na kalabog. Kaya napabalik kami para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Ayan na! Nakita niyo ba yan? Sabi ko na nga ba sa inyo Aswang ang mag-inang yan!
Eto na! Sinusugod na nila tayo! Kumanda kayo lahat! Hindi lang basta baboy ang kalaban natin ngayon. Tingnan niyo ang bubungan. Bertabuha lang nila lang na lumilipad! Lo, tingnan niyo yung baka ni Mang Pedro. Wasak na yung leg. Hindi baboy yung may gawa ng sugat na yan. Sigurado ako. Tama ka, Apo. Ang nilalang na yan ay isang aswang. Mula sa lahi ng kubura. Isang bakulaw na may pakpak ng paniki at matutulis na kuko. Hindi kami yan, Red. Kiwig ang lahi namin. At si Ophelia lang ang nagmana sa lola ko ng pagiging kiwig. Hindi kami nananakit ng kapwa. At lalong hindi pumapatay ng hayop para sa dugo. Sinungaling! Nagpapalit-anyo lang kayo para lituhin kami. Arthur, sunugin mo na ang bahay nila at wakasan na ang mga salot na yan. Hayaan nyo na. Ako na bahala sa kanila. Hindi na makakatakas sa mga yan. Apo, napansin mo ba ang bilis ni Arthur? Hindi ka dyan kumilos ang ordinaryo tao, lalo na sa ganito kadilim. Napansin ko rin, Pulo. Parang kidlat siyang naglalaho sa paningin natin. Sino ba talaga ang lalaking yan at bakit ganyan sa kabilis? Yan ang kailangan nating matuklasan. Pero sa gayon ang mahalaga, mailayo natin ang mag-ina bago sila masaktan ng mga taga-baryo. Nagkakagulo na ang lahat dahil sa pag-atake ng kubura. Habang isinisigaw ni Lola Thea ang pangalan ni Aling Zara at Ophelia bilang mga salarin, kitang-kita ko ang kaibahan ng pinsalang gawa ng totoong halimaw sa pinsalang ibinibintang nila sa dalaga. May mas malalim pang lihim si Mang Arthur at kami lang ni Lolo Nico ang nakapansin nun sa gitna ng labanan. Kaya mabilis kaming tumakbo bago pa kami maabutan ni Mang Arthur. Dito na muna tayo sa kuweba, Aling Sara. Tagong-tago ang lugar na to at hindi kagad matatanaw ng mga taga-baryo dahil sa kapal ng mga baging. Salamat, Red. Ophelia, anak, dahan-dahan sa pag-upo. Baka bumuka ang sugat mo sa binti. Ayos lang ako, inay. Mas iniisip ko ang mga tao sa baryo. Baka marami ang madamay dahil sa nilalang na yun. Huwag mo na muna silang isipin, Apo. Ang dapat nating pagtuunan ngayon ay kung paano tayo maililigtas. Habang mainit pa ang galit ni Thea sa inyo. Lo, ano po ba talaga si Mang Arthur? Nakita ko siyang humarap sa kubura nang walang bahid ng takot. Iba ang kilos niya. Para siyang mangangasok kabisado ang bawat galaw ng aswang. Pero ni katiting natakot wala. Isa rin siyang aswang, Red. Ano? Totoo ba yan? Kung gano'n, lalo kang nanganganib, Ophelia. Natatakot ako, Red. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako makakapagtago rito sa kuweba. Hanggat nandito ako, walang mananakit sa inyo. Gagamitin ko ang lahat ng alam kong paraan para mailigaw sila at hindi kayo matuntun. Napakabuti mong bata, Red. Sana dumating ang araw na makita din ng mga taga-baryo ang totoo, na hindi kami masasamang nilalang. Pansamantalang nakisilong ang mag-ina sa isang kuweba sa gitna ng kagubatan. Kahit madilim at malamig doon, ramdam ko naman ang tiwala nila sa akin. Habang pinagmamasdan ko ang sugat ni Ophelia, lalo lang tumitibay ang loob ko na harapin ang lihim na itinatago ni Mang Arthur. Hindi lang aswang ang dapat naming katakutan, kundi pati na rin ang mga taong handang manakit sa kanila. Ren, kailangan ko nang bumalik sa baryo para hindi sila maghinala na magkakasama tayo rito. Sige, Pulo. Balitaan niyo na lang po ako kung ano nang nangyayari sa paghahanap ni Mang Arthur sa amin. Kailangan mo sumunod kagad sa akin kapag sinabi ko, Apo, ha? May kailangan akong ipakita sa'yo. Sa gayon, mag-ingat muna kayo rito. Lolo Nico, pakiusap po. Huwag niyo pong hayaang sunugin nila ang bahay namin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mapigilan sila, Sarah. Pero kailangan nyo rin maging handa sa anumang pwedeng mangyari sa labas. Ophelia, magpahinga ka na muna rito, ha. Babantayan ko ang bungad ng kuweba para walang makapasok. Kailangan ko silang iligaw.
Salamat, Red. Sana matapos na ang bangungot na to at makabalik na tayo sa dati nating buhay. Matatapos din to, pangako. Hindi kita pababayaan. Aswang ka man o tao sa paningin ng iba, ikaw pa rin ang Ophelia na mahal ko. Yan ang apo ko. O siya, sige na. Pauna na ako bago pa magliwanag ang langit, ha? Mag-ingat po kayo, Lo, ah. Mamaya na lang po tayo magkita. Kailangan ko munang siguraduhin ligtas dito. Mag-isa kong binabantayan ang labas ng kuweba habang nagpapahinga ang mag-ina sa loob. Bawat kaluskos sa paligid ay nagpapakaba sa akin, pero kailangan kong magpakatatag. Alam kong may koneksyon ang matatalas na kuko ng kubura at ang bilis ni Mang Arthur. Hindi ko palang alam kung ano, at yun ang kailangan kong malaman. Nang masiguro kong ligtas na ang mag-ina, umuwi muna ako para kausapin si Lolo Nico. Baso ka rin. Siguraduhin mo nakasarap ito at walang nakasunod sa'yo mula sa labas, ha? Lo, bakit parang iba kayo ngayong gabi? May kinalaman ba to sa pagiging aswang ni Mang Arthur? Ay kailangan kang malaman, apo. Tignan mo itong nasa loob ng kristal. Ano po ito, Lo? Parang may naglalagablab na apoy sa loob. Sumasayaw. Buhay na buhay. Kahit medyo malayo ako, ramdam ko ang init. Yan ang butya ng San Telmo. Hindi yan ordinaryong apoy lang, Red. Yan ang tanging sandatang kayang pumatay sa mga kubura. Kubura? Teka, ibig niyo bang sabihin si Mang Arthur? Isa siyang kuburang aswang? Oo, apo. Patagal na siyang naghahanap ng tiyempo para sagupin ang San Vicente. Ang tunay na salot dito, ang lahi nilang bakulaw na may anyong paniki. Kaya ba nila binibintang kay Ophelia ang lahat? Para malihis ang isip ng mga tao habang sila mismo ang unti-unting pumapatay sa mga hayop dito? Tama ka, apo. Ginagamit nila ang pagiging kiwig ng pamilya ni Ophelia bilang pain at bilang panakip sa tunay nilang masasamang balak. Kung gano'n, napakasama nila. Ginagamit nila ang takot ng mga tao para mapasakami nila ang baryo natin. Hindi ko haayaan yun. Nakatitig lang ako sa nagliliyab na mutya sa loob ng kristal. Bawat kislap nito parang kasabay ng pintig ng puso ko. Doon ko lang naintindihan na matagal nang pinaglalaruan ng mga kubura ang San Vicente. At lalo pang nag-alab ang galit ko kina Mang Arthur at sa mga kasama niya nang malaman kong si Ophelia pala ang ginagawa nilang panakipbutas sa sarili nilang kasamaan. Red, ang tatay ni Ophelia, hindi siya basta nawala na lang. Isa rin siya sa mga naging biktima ng kabangisan ng mga kubura. Ano? Ibig niyo sabihin pinatay siya ng mga bakulaw na yon dahil sa pagiging kiwig niya? Sinubukan niyang lumaban gamit ang sarili niyang lakas. Pero sadyang napakalakas ng mga kubura. Ginamit nila ang kanilang mga dila para mapatay ang tatay ni Ophelia. Kaya pala gano'n na lang ang takot ni Aling Zara para sa anak niya. Kaya ngayon, ibinibigay ko na sa iyo itong mutya ng San Telmo. Ikaw na ang magpatuloy sa laban na hindi ko natapos noon dahil sa naging kaduwagan ko. Ako po? Pero Lo, hindi ko alam kung paano gamitin ang ganyang klaseng kapangyarihan. Hindi mo kailangan magbasa na kung ilang makakapal na aklat para matutunan yan, Red. Ang apoy na yan, susunod lang sa utos na taong tunay na mabuti. Pero paano kung magkamali ako? Baka sa halip na makatulong ako, lalo lang mailagay sa panganib sina Ophelia. Magtiwala ka sa sarili mo at sa pagmamahal mo sa kanya. Yan ang pinakamakapangyarihang agimat na hawak mo ngayon. Susubukan ko po, Lo. Para kay Ophelia. At para sa katahimikan ng baryo natin, tatanggapin ko po ito. Ang bigat ng responsibilidad
na ipinapasa sa akin ni Lolo Nico ay hindi biro. Ang mutya ng San Telmo ay hindi lang basta apoy. Isa itong buhay na enerhiya na naghahanap ng karapat-dapat na maging amo nito. Habang hawak ko ang sisidlan, ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko. Pero tuwing naiisip ko ang mukha ni Ofelia, unti-unting nawawala ang pag-aalinlangan at napapalitan yon ng tapang. Mag-ingat ka rin. Ang apoy na yan ay pwedeng maging panaga. Pero pwede ka rin itong tupukin kapag nagpadaig ka sa galit. Napakainit niya, Lo. Parang tumatagos hanggang buto ko ang init ito na nanggagaling sa kristal na to. Kailangan mong matutunang pigilan at utusan ang init na yan, Apo. Huwag mong ihayaang ubusin niya ng lakas mo. Paano ko po pipigilan na lamunin ako ng apoy? Kung pakiramdam ko, nag-aalab ako sa loob. Isipin mo kung bakit mo hawak yan. Kapag kabutihan ang ugat ng layunin mo, susunod sa iyo ang apoy at kusay ang hihinahon. Para kay Ofelia, para sa kaligtasan nila ni Aling Sara. Kumalma ka. Yan. Tama nga yan. O, nakita mo. Unti-unti nang humuhupa ang apoy at panayad na ang kislap niya. Oo nga, ang galing, Lo. Pakiramdam ko nagiging bahagi na siya ng katawan ko. Parang dumadaloy siya sa mga ugat ko. Huwag ka makumpiyansa, Apo. Mararamdaman ng kubura ang presensya ng butya, lalo na si MacArthur. Hayaan niyo lang po siyang lumapit. Mas gusto ko nga siyang sumugod para matapos ng lahat ng pagpapanggap nila. Sa bawat paghinga ko, parang sumasaboy ang ningas ng mutya ng San Telmo. Nakatatak sa isip ko ang babala ni Lolo Nico. May kapalit na sakripisyo ang kapangyarihang ito. Pero ng mga panahong yun, wala na akong balak umatras. Ang init na dumadaloy sa akin ay hindi nakakapaso. Ito na ang nagsisilbing lakas ko para harapin ang mga bakulaw na gustong sumira sa baryo namin. Nararamdaman na nila rin. Nasa bubog na sila. Naghihintay lang ng tiyempo para umatake. Lalabanan natin sila, Lo. Kailangan kong iligtas sila Aling Sara, si Ofelia at ang mga tao sa baryo. Gamitin mo ang mutya para ilantad at tunay nilang anyo sa harap ng mga taga-baryo. Kaya nagtagi paraan para maniwala sila. Apollo, hindi lang natin sila lalabanan. Ilalantad din natin kung ano talaga ang mga pakay nila at kung anong uring nila lang sila. Mag-iingat ka sa tila nila rin. Kayang-kayang wasakit na mga kubura ang pader na gamit yan at kaya-kaya kanilang sakalin sa isang igla. Nasa akin ang mutya, Lo. Tutupukin ko ang dila nila bago pa man nila ako dampian. Yan ang gusto ko, Apo. Sige na, lumabas ka na at harapin mo na ang mga aswang na yan. Salamat, Lo. Ingatan niyo po ang sarili ninyo habang nakikipaglaban ako. Huwag mo na akong alalahanin. Matanda na ako pero hindi pa ako ubos. Ang mahalaga mailigtas mo si Ofelia. Mga Arthur! Alam kong nagkukubli ka lang dyan sa dilim. Lumabas ka na at harapin mo ang apoy na tatapos sa'yo! Lumabas ako ng bahay, nadala ang tapang at ang mutya ng San Telmo sa bulsa ko. Ramdam ko ang presensya ng mga kubura sa paligid, lalo na ang mabahong hininga nila at ang malalakas na pagaspas ng pakpak. Pero imbis na matakot, tapang at determinasyon ang nanaig sa akin. Panahon na para wakasan ang panggugulo ng mga bakulaw na ito sa San Vicente. At doon, ipinakita sa akin ni Mang Arthur ang pagpapalit niya ng anyo. Napakapakailamero mo rin! Hindi mo ba alam na katulad mo ang unang mamamatay dahil sobra kang nagtatapag-tapagan? Mang Arthur, mas bagay sa yung tawagin ng bakulaw. Tapos na ang pagpapanggap mo. Harapin mo na lang ako! O siya! Ito ang gusto mo, hindi ba? Mastan mo ang lakas ko bilang isang kubura! Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ano yun? Ang baho ng hininga mo! Para kang basahang binabad sa maruming kanal! Napastangan ka talaga! Ang dila ko ang wawasak sa kayabangan mo! Subukan mo! May panlaban ako sa'yo!
ito ang tatapos sa kagaya mo! Ah! Walang silbi ang agimat mo kung mabagal naman ang kilos mo! Itong bagay sa'yo! Ang bilis mo ah! Pero hindi ako magpapatalo sa kagaya mo! Iyan ang para sa'yo! Nasapin mo ang bangis ng isang kumura! Mga abde, parang tinutupok yung balat ko! Mabilis at malakas ang bawat galaw ni Mang Arthur sa anyong kubura. Ang katawan niyang parang bakulaw na may pakpak ng paniki ay tila aninong hindi ko mahuli-huli. Sa unang salpukan namin, tumalsik ako sa lakas ng kalmot niya. Kumikislap ang mutya ng San Telmo sa bulsa ko. Pero dahil sa tindi ng sugat ko, hindi ko pa mailabas ang tunay nitong alab. Ano, Red? Nasaan ang tapang mo kanina? Akala ko ba susunugin mo ko? Huwag kang masyadong atat. Nagsisimula pa lang ang laban natin. Kung gano'n, tatapusin ko na ito. Sasakalin kita gamit ang dila ko! Hindi mo ako basta-basta masasakal! Apoy na San Telmo, magningas ka! Anong liwanag na yan? Ah! Ang sakit sa mata! Parang tinutupok ang balat ko! Yan ang apoy na wawakas sa kasamaan ninyo dito sa San Vicente! Hindi mo ako matatamaan kung hindi mo ako makikita! Nasaan ka? Huwag ka duwag, lumabas ka mga Arthur! Isa kang duwag na bakulaw! Nandito ako, Red! Masyado kong kampante sa hawak mong agiman. Ito para sa'yo! Ah! Ang sakit ng katawan ko. Hindi ko ba talaga lubos na hawak ang init nito? Seryoso ang labanan naming dalawa. Bawat hampas ni Mang Arthur ay parang pader na bumabagsak sa akin. Napuruhan niya ako sa tadyang, kaya halos hindi ako makahinga ng maayos. Sadyang maliksi at malakas ang kubura. Kaya nitong wakasan ang anumang harang gamit ang katawan nito. Sinubukan kong gamitin ang mutya, pero parang pati lakas ko'y inuubos nito, lalo na sa tindi ng galit na nararamdaman ko. Tigilan niyo yan, Red! Ano bang ginagawa mo kay Arthur? Siya ang kakampi natin laban sa mga aswang! Lola Thea? Lola Thea, magising nga kayo! Si Arthur ang aswang, tingnan nyo nga yung anyo niya! Wala akong pakialam. Sinabi niya sa akin na ililigtas niya ang baryo. Kaya ikaw ang dapat tumigil, Red! Lola Thea, nire-respeto ko po kayo. Pero hindi ko hayaang sakupin nila ang baryo natin. Magkano bang binayad nila sa inyo para ipagtanggol ninyo ang mga kagaya nila dito sa San Vicente? Napakalapastangan mong bata ka! Akala mo kung sino kang bayani! Ito ang bagay sa'yo! Tama na, Thea! Huwag mong saktan ang apo ko dahil lang sa nabulag ka ng mga pangako ng aswang na yan! Lo, salamat po. Akala ko pababayaan nyo na ako na malugpod dito sa matandang to eh. Hindi ako papayag, apo. Thea! Tignan mong mabuti ang nasa harapan mo. Yan ba ang aswang na inakala mong magliligtas sa atin? Ang halimaw na yan! Bitawan mo ako dito! Si Arthur ang pag-asa natin! Hindi ang mga kiwig na kinakampihan niya! Tama ka, Lola Thea. Hayaan mo na tapusin ko na ang paglulong ito para wala nang hadlang sa mga plano natin. Nagkagulo na sa tapat ng bahay namin. Si Lola Thea wala na sa katinuan. Pilit pang pinagtatanggol ang kuburang si Mang Arthur. Mabuti na lang at dumating si Lolo Nico para pigilan ang pag-atake niya sa akin. Pero mas malaking problema ang kuburang nasa harap namin. Handang pumatay para makuha ang gusto niya. Ramdam ko ang pag-init ng mutya sa palad ko. Parang naghihintay ng hudyat. Pero nang susugurin ko na siya, bigla siyang lumipad palayo at hindi ko na hinabol. Lo, tingnan nyo. Sa liwanag ng mutya, nakikita ko ang mga tiktik na nakapaligid sa kanya. Ang dami nila, apo. Baka alagad yan ni Arthur. Sigurado ako na may masama siyang binabalak.
Patawarin mo ako, Nico. Sinabi ni Arthur sa akin na kailangan niya si Opelia para gawin niyang asawa. Para makabuo sila ng mas malakas na aswang. Gagawin niyang asawa si Ofelia para lang makabuo ng mas malakas na lahi ng aswang. Hindi ako papayag kung ganun. Yun ang balak niya, Red. Gusto niyang pag-isahin ang lakas ng kubura at ng kiwig para masakop ang lahat ng baryo sa lugar natin. Napakahayop niya. At pinagtatanggol niyo pa siya. Alam ko na may sarili kayong pakinabang sa mga plano niya. Tapos ganyan palang totoong pakay niya. Wala na tayong oras, Red. Sigurado sa kuweba ang punta ni Arthur. Kailangan nating unahan siya at kailangan nating maprotektahan sina Opelia at Sarah. Hindi ako papayag na saktan nila si Aling Sarah at Ofelia. Lo, dito na muna kayo. Ako na munang bahala sa kanila. Pag-iingat ka po, ha? Ang mutya lang ang tanging panangga mo sa lakas niya at sa nakamamatay niyang dila. Asahan niyo, Polo. Hindi niya makukuha ang babaeng mahal ko hanggat humihinga pa ako. Tumakbo ako ng napakabilis papunta sa kuweba. Kahit ramdam ko ang hapdi ng sugat ko, hindi ako huminto. Bawat hakbang ko'y may kasamang galit at matinding kaba para kay Ofelia. Hindi ko hahayaang maging biktima siya ng sakim na plano ni Arthur. Ang liwanag ng mutya ng San Telmo sa palad ko ang nagsilbing gabay sa gitna ng masukal na gubat. At makalipas ang ilang sandali, nakarating din ako sa kuweba. Mga Arthur! Bitawan mo sila kung ayaw mong mamatay sa kamay ko! Huli ka na rin. Aking daang talagang ito. Gusto mo bang panoorin ko kung paano ko siya angkinin? Hayop ka talaga. Aling Sarah, Ofelia! Huwag kayong matakot, nandito na ako. Ililigtas ko kayo sa halimaw na yan. Red! Iligtas mo si Ofelia. Huwag mong hayaang makuha siya ng pakulaw na yan. Nagpalit siya ng anyo ng kiwig para labanan si Arthur. Red! Lumayo ka na! Napakalakas niya para matalo natin! Hindi ako aalis dito nang hindi kayo kasama, Ofelia. Kahit ako pa mabugbog, ayos lang, basta mailigtas ko kayo. Ang drama niyo talaga. Ofelia! Sumama ka na sa akin at maghahari tayo sa kadiliman! Hindi! Lalabanan kita at hindi mangyayari ang gusto mo. Mas pipiliin ko pang mamatay. Tingnan mo, Mang Arthur. Mas mo ang liwanag na tatapos sa kasamaan mo! Akala mo ba matatakot ako sa munting apoy na yan? Napakarami kong kakampi. Hindi mo ba nakikita? Sa loob ng kuweba, bumungad sa akin ang isang nakapanlulumong eksena. Nakagapos si Aling Zara sa mahaba at malapot na dila ni Arthur, habang si Ofelia naman ay nakasalampak sa lupa, pagod at gutom. Nang itaas ko ang mutya, biglang nagliwanag ang buong kuweba at doon ko nakita ang dose-dose ng tiktik. Naghihintay lang ng hudyat para salakayin kami. Ha! Ang dami niyo pala, ha? Sige! Sabay-sabay ko yung matupok sa apoy na San Telmo! Sulit niyo siya! Huwag niyong hayaang makalapit sa akin ang apoy na yan! Apoy ng San Telmo, ilantad mo ang lahat ng nagkukubli sa dilim! Napakastilaw! Red, mag-ingat ka! May nasa likod mo! Ah! Huli kayo! Wala kayong takas sa apoy na to! Salamat sa Diyos! Red, sige pa! Labanan mo sila! Walang hiya ka. Usakin niyo ang kuweba! Ibaon niyo sila ng buhay. Pero si Opelia ay kunin ninyo ng buhay dahil kailangan ko siya. Dumoble na ang bilis ko ngayon, Mang Arthur. Yan na ba ang pinagmamalaki mo sa akin? Ito para sa'yo! Higit pa sa bilis na kaya ko rin! Kung ganon, dasapin mo at tintinapoy ko! Ah! Nagkaroon ng matinding labanan sa loob ng kuweba. Ang mga tiktik ay parang mga aninong nagsisilaglagan mula sa kisame sa tama ng liwanag ng mutya. Si Mang Arthur naman
ay ubod ng likse. Palipat-lipat sa mga pader ng kuweba habang iwinawas-iwas ang mahaba niyang dila. Ramdam ko ang unti-unting panghihina ng lakas ko. Pero sa bawat sulyap ko kay Ofelia, muli akong nagkakaroon ng panibagong lakas. Hindi ka pa ba napapagod? Isa ka na mahirap nila. Pero hanggang ngayon hindi pa rin kita napapabagsak. Hanggat may pinoprotektahan ako, hindi ako mapapagod at hindi ako susuko. Yan ang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Kalokohan. Kapangyarihan lang ang mahalaga sa mundong ito. Siguro para sa iyo. Pero para sa akin, ang pagmamahal ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Red! Ngayon na! Sunugin mo na siya! Kung hindi ka mapapasakin, Ophelia, papatayin na lang kita! Huwag mo siyang gagalawin! Apoy na sa tel mo! Tamaan mo siya! Lumayas kayo mga peste! Huwag kayong lalapit sa anak ko! Ayos siya na, Alizara! Mga Arthur! Isa-isa nang nalalaga sa mga alaga mo! Kahit ako lang mag-isa, kaya ko pa rin kayong durugin gamit ang sarili kong kamay! Ha! Nagpalitan kami ng suntok ni Mang Arthur. Ang mga kukunyay dumadampi sa balat ko habang pilit kong idinidiin ang mutya sa dibdib niya. Napuno ng usok at amoy ng nasusunog na laman ang buong kuweba. Ramdam ko ang init ng mutya. Parang gustong kumawala sa kontrol ko. Pero nanatili akong nakapokus. Kailangan kong manalo para sa kinabukasan naming lahat. Tapos ng paghahari mo dito sa San Vicente, Arthur. Bumalik ka na sa pinagmulan mo! Hindi maaari ito! Saan nagagaling ang lakas mo? Nagmumula ito sa mga taong pinaglalaban ko. Yan ang wala sa'yo. Ang malasakit sa kapwa! Red, tapusin mo na siya para matahimik na ang lahat. Paalam, Arthur. Sana sa kabilang buhay, matutunan mo rin kung paano magmahal. Hindi pa ako tapos! Hindi pa ako basta-basta mapapabagsak! Teka, ano nangyayari? Bakit parang hindi siya tinatablan ng mutya? Hindi ko rin alam. Bakit parang hindi siya namamatay? Hindi pa ito ang wakas ko. At hindi niyo ako matitipag na gano'n-gano'n kadali! Hindi ako susuko kung yan ang iniisip mo! Ha! Hindi ako makapaniwalang hindi siya napatay ng mutya ng San Telmo. Pakiramdam ko, kulang pa ang lakas ko para mapuruhan ang halimaw sa harap ko. Kailangan kong makiisa sa kapangyarihan ng mutya para maibigay nito sa akin ang sapat na lakas. Pero sa mismong sandaling yun, nagulat ako nang bigla niya akong atakihin. Bakit hindi ka pa rin papabagsak? Halos maubos ng lakas ko sa pagkikipaglaban sa'yo. Sinabi ko na sa iyo, Red, na hindi basta-bastang napapatumba ang isang makapangyarihan kuburo na gaya ko. Hindi sapat ang apoy na hawak mo, kaya humanda ka na sa kamatayan mo! Hindi ako makahinga. Bitawan mo siya, Mang Arthur! Ako ang harapin mo! Huwag si Red! Mamaya ka na, Ophelia! Dahil ko muna ang tagapagligtas mong wala namang binatbat sa akin! Bitawan mo si Red! Halimaw ka talaga! Ito ang bagay sa'yo! Ano ito? Ang balat ko! Parang nalalapdos ng libo-libo kabayong! Pinaghalong asin at tinik ng pagiyan! Lasapin mo ang lason na magpapabagsak sa'yo! Salamat, Aling Sara. Butig na talaga ako ron. Pakilamerong matanda ka! Kung gusto mo mauna sa ukay, pagbibigyan kita! Kahit hinihingal at nang hihina ako, namangha pa rin ako sa tapang na ipinakita ni Aling Zara. Ginamit niya ang lihim na sandata ng mga kiwig laban sa kubura. Dala pala niya yon noon pa. Pero ang galit ni Mang Arthur ay hindi basta mapapawi ng asin at tinik ng buntot ng pagi. Ramdam ko ang panganib sa loob ng kuweba habang unti-unting bumabalik ang lakas
ng dambuhalang bakulaw na yon. At napasigaw ako nang ihagis niya ang ginang sa gilid ng matatalim na bato. Doon ka sa nabubulok mong mga bato. Wala kang silbi sa akin. Alizara! Bakit mo ginawa yun, mga Arthur? Wala kang puso! Inay, gumising ho kayo! Pakiusap! Huwag niyo akong iwan, Inay! Mga Arthur, magbabayad ka sa ginawa mo. Hindi kita mapapatawad! Tama na! Tama na ang pananakit mo sa pamilya ko! Ophelia, anong nangyayari sa'yo? Bakit nag-iibang kislap ng mga mata mo? Hindi ko nahahayaang may masaktan ka pa. Ngayon, makikita mo ang totoong bangis ng isang kiwig! Akala ko ba naghihina ka na, Ophelia? Yan ang para kay Inay! Ang braso ko! Bitawan mo ako nito! Mamay ko! Hindi ko akalaing makikita ko si Ophelia ng ganon. Naglaho ang mahiyaing dalaga at napalitan ng isang malakas at mapanganib na kiwig. Sumabog ang galit niya nang makitang nasaktan ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot sa sarili niyang anyo. Bagkus, ginamit niya yon para protektahan ang mga mahal niya sa gitna ng madugong labanan. At bigla, yumanig ang buong kuweba. Teka, ano to? Bakit nag-iibang kulay ng mutya? Bakit nangingitim ang apoy? Ano yan? Hindi yan ang liwanag na nakita ko kanina. Hindi ko alam. Pero ramdam ko ang galit mo, Ophelia. Parang dumadaloy sa akin ang lahat ng puot mo. Umalis na kayo rito! Mamamatay kayong lahat sa apoy na yan! Ang itim na apoy na to, dinala mo ng kaluluwa ng masasamang kagaya mo. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ka tuluyang naglalakaw sa mundong ito. Dad! Gamitin mo na! Tapusin na natin si Mang Arthur! Ah! Ang sakit! Parang sinusunog ang buong pagkatao ko mula sa loob! Hindi ako pwede mamatay dito. Kailangan ko mabuhay! Wala ka na matatakbuhan, Mang Arthur! Itong itim na apoy ang gagamitin ko para tuluyan ka na mawala! Sabayan mo ako, Red! Sabay nating wakasan ang kasamaan niya! Ang mutya ng San Telmo ay tuluyan ng nilamon ng matinding galit ko. Ang dating gintong liwanag nito ay naging itim na apoy na para bang may sarili itong isip. Habang hawak ko ang kamay ni Ophelia, naramdaman ko ang pagdaloy ng pinagsamang lakas namin. Alam kong may kapalit ang paggamit sa itim na apoy na ito, pero handa akong ibigay ang lahat. Makaligtas lang kami. Lo! Bakit kayo nandito? Gumagawa po ba kayo ng ritual? Nanghihina na kayo sa ginagawa ninyo. Kailangan mong manalo, Red. Ipibigay ko ang huli kong lakas sa mutya para hindi ka lamunin ang sarili mong galit. Pero Lo, baka hindi nyo kayanin. Masyado nang mapanganib ang itim na apoy na to. Huwag mo kong itindihin, Apo. Gamitin mo ang init na yan para protektahan ang lahat. Yan lang ang paraan. Hindi ko na kaya. Parang pinupunit ang ulo ko sa tindi na kapangyarihan na to. Tignan mo ang sarili mo rin. Nilalamon ka na ng sarili mong agimat. Wala ka na rin ipinagkaiba sa amin. Dad! Huwag kang susuko! Pakiusap! Labanan mo ang galit na nasa loob mo! Ophelia, lumayo ka na muna sa akin. Baka pati ikaw madamay at patupok sa itim na apoy na to. Red, ang pag-ibig lang ang kayang magpahupa sa galit ng San Telmo. Lo, hindi ko na maigalaw ang kamay ko. Parang bigla na lang siya bumigat. Nakita ko ang sakripisyo ni Lolo Nico sa bungad ng kuweba. Kahit nanghihina na siya, ipinasa niya sa akin ang huli niyang lakas. Pero sa tindi ng galit ko kay Mang Arthur, tuluyan nang umitim ang mutya at nagsimulang ubusin ang lakas ko. Pakiramdam ko, matatalo na ako at hindi na makakabangon pa. Pagkatapos, biglang tumahimik ang lahat kasabay ng pag-ihip ng hangin.
at dahan-dahang lumapit si Ophelia sa akin. Hindi kita hahayaang mawala, Red. Hindi ako papayag na lamunin ka ng galit mo para lang mailigtas kami. Ophelia, wag delikado. Bumalik ka na sa pagiging tao mo. Tingnan mo ako, Red. Nandito ako. At hindi ako natatakot sa'yo o sa apoy na yan. Masakit siya. Parang sasabog ang puso ko sa sobrang init. Maniwala ka sa akin. Mas malakas ang pag-ibig kaysa sa anumang sumpa o galit. Totoo ang halik na pinagsaluhan natin, Red. Ophelia, ramdam ko ang lubig na kamay mo. Umuhupa na ang nag-aalap na init sa puso ko. Ano ba yung ginagawa ninyo? Hindi pwede mangyari ito. Bakit nag-iiba ang kulay na apoy? Ang ganda. Bumabalik na sa dating ningning ang mutya ng San Telmo. Kayanin mo, Red. Ipakita mo sa kanya ang tunay na liwanag na nagmumula sa sakripisyo at pag-ibig. Salamat. Salamat, Ophelia. Dahil sa iyo, nahalap ko ulit ang sarili ko sa gitna ng kadiliman. Isang halik ng tunay na pag-ibig ang kailangan para mapawi ang itim na apoy. Sa pag-ibig at sakripisyo ni Ophelia, nagbalik sa purong gintong liwanag ang San Telmo. Ramdam ko ang pagdaloy ng malinis at banayad na kapangyarihan sa mga ugat ko. Nawala ang galit sa dibdib ko at napalitan yon ng matinding determinasyong wakasan ang kasamaan ni Mang Arthur sa paraang alam kong tama. Ngayon, Mang Arthur, masdan mo ang tunay na liwanag. Wala nang itim na apoy na muntik na tumupok sa akin. Parang iniiwan ang liwanag na yan ang balat ko! Ito ang tunay na liwanag na katotohanan ng pilit mo kinukubli. Apoy ng San Telmo, pakawalan mo ng buong lakas mo. Ilabas mo ang buong bangis mo! Hindi! Hindi ako magpapatalo sa isang kamag na katulad mo at sa isang babaeng kiwig! Pag-ibig at katapatan ang papatay sa iyo, Mang Arthur. Hindi na kaming dalawa. Tapusin mo na siya, Red! Para kay Inay, para kay Lolo Nico, at para sa buong San Vicente! Bulang apoy! Ipatama mo sa kanya ang sakit na pinunla niya sa ating lahat. Paalam, Mang Arthur. Hindi mo na muling makikita ang bukas. Hindi maaari! Hindi pa ako tapos sa inyo! Tapos na, Ophelia. Ligtas na tayo. Ligtas na tayo sa wakas. Salamat, Red! Kung hindi dahil sa'yo, baka habang buhay na kaming naging bihag ng kadiliman. Sumabog sa buong kuweba ang purong gintong liwanag ng San Telmo. Kaya unti-unting nanghina si Mang Arthur. Ang dambuhalang kuburang naghari-harian sa San Vicente ay dahan-dahang bumalik sa anyong tao. Kahit sukdulan na ang pagod ko, niyakap ko si Ophelia ng mahigpit. Doon ko napatunayang ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa anting-anting, kundi sa tibay ng paninindigan at pagmamahala namin. Pero nang paika-ika siyang tumakas, nagkatinginan kami ni Ophelia at masama ang naging kutob ko. Ophelia, bilisan natin. Kahit pilay na si Mang Arthur, sigurado akong sa baryo yan tatakbo para magkalat na naman ang kasinungalingan. Huwag kang mag-alala, Red. Kaya ko nang sumabay sa bilis mo. Kailangan natin siyang maabutan bago pa siya makapanlinlang ulit. Sige na, Apo. Hapulin niyo na siya. Ako nang bahala rito kay Sarah. Mag-ingat kayo, Red. Mapanlin lang ang dila ng kubura. Huwag kayong magpapadala sa mga sasabihin niya. Lo, kailangan niyong magpalakas. Pagkatapos nito, ihatid niyo po ng ligtas si Aling Sarah pabalik sa baryo. Kami nang bahala kay Mang Arthur. Makakaasak, Apo.
ipakita mo sa kanila ang tunay na liwanag ng mutya ng San Telmo na ipinasa ko sa iyo. Tayo na, Red. Ramdam ko na ang presensya niya. Malapit na tayo sa plaza. Diyos ko, ang daming tao roon. Mas mabuti. Mas marami makakakita sa tunay niyang anyo. Dito na matatapos ang kasinungalingan ni Mang Arthur. Tingnan mo! Naroon na siya sa harap ni Lola Thea at nagpapanggap na naman siyang biktima. Pakahusay talaga niya magkunwari. Pero hindi niya alam, kayang ilantad ng San Telmo ang katotohanan. Mabilis kaming tumakbo ni Ofelia pababa ng bundok, papunta sa sentro ng baryo. Habang papalapit kami, dinig ko na ang ingay ng mga taga San Vicente. Ang kaba ko ay napalitan ng matinding determinasyon. Hindi ko hahayaang manaig ang kasinungalingan sa pagkakataong ito. Hawak ko ang mutya at handa na akong tapusin ang gulong sinimulan ni Mang Arthur, ang nagkukunwaring tagapagligtas. Akala ko nagbago na si Lola Thea, pero kampi pa rin pala siya sa kubura. Mga kapitbahay! Tingnan niyo si Arthur! Bugbog na bugbog siya dahil ipinagtanggol niya tayo laban sa mga aswang na yan! Patawarin niyo ako. Hindi ko sila napigilan. Napakalakas ng mga kiwig na yon. Ang husay mo talagang umarte, Mang Arthur. O pwede ka nang isali sa palabas ng pista. Malamang, ikaw pa ang tatanghaling pinakamagaling magkunwari. Red! Wala ka na bang hiya? Pati ikaw, kumakampi na sa mga salot na yan? Lola Thea! Alam niyo ang totoo. Alam niyo kung sino talaga ang kalaban. Bubulag-bulagan pa rin kayo. Ang kaharap ninyo ay isang kubura. Ang totoong halimaw na pumapatay sa mga alaga ninyo. Huwag nga kayo maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang ako dahil gusto niya protektahan ang aswang niyang iniibig. Ako ang aswang na tinutukoy niyo. Pero kailanman, hindi ako nanakit ng tao. Si Mang Arthur ang pumatay sa mga baka niyo at gusto niyang sakupin ang baryo. Oh, nakita niyo na? Inamin niya rin na aswang siya. Ano pang hinihintay ninyo? Sugurin niyo na yan bago pa tayo maubos! Sandali lang! Gusto ninyo ng patunay? Ito ang katotohanan. Ang mutya mismo ang maglalantad nito sa harapan ninyo. Ano naman gagawin mo sa batong yan? Pwede ba itago mo nga yan, Red? Nagkatinginan ang mga taga-baryo. Hati ang isip ko kung sino ang paniniwalaan. Si Arthur ay pilit na gumagapang palayo sa liwanag, habang si Lola Thea naman ay walang tigil sa pagduro sa akin. Inihanda ko ang mutya ng San Telmo. Ang gintong liwanag nito ay unti-unting uminit sa palad ko. Handang ibunyag ang lihim na matagal nang itinatago ng mapagpanggap na estranghero sa aming payapang baryo. Nakita nilang nagliwanag ang mutya at itinutok ko ang sinag nito sa pader. Tignan niyo ang anino niya sa pader. Huwag sa kanya kayo tumingin. Sa refleksyon ng kaluluwa niya kayo tumingin. Arthur, alam kong aswang ka nga! Akala ko tutulungan mo ang baryo namin. Sinungaling ka! Tigilan mo yan! Masakit na sa mata! Huwag kayo maniniwala sa nakikita ninyo dahil guni-guni lang yan! Guni-guni? Guni-guni rin ba ang anino mo na isa kang tambuhalang bakulaw? Siya ang kubura, ang tunay na salot sa San Vicente! Arthur, totoo bang gusto mong sakupin ang baryo namin? Niloko mo lang ba kaming lahat para makuha ang gusto mo, ha? Mga angal! Akala nyo ba may pakialam ako sa inyo? Kita niyo na? Ngayong nabuking na siya, lumabas na rin ang tunay na kulay ng bakulaw na ito. Ang kuburang yan ang pumatay sa mga hayop nyo! At siya rin ang nagtangkang patayin kami ni Inay, kanina lang sa kuweba! Hindi pa ito tapos, Red. Balang araw ay babalik ako at uubusin ko ang lahi ninyo! Hindi na darating ang balang araw na sinasabi mo, Mang Arthur. Humingi ka na ng tawad sa mga tao ginamit mo bago kita tuluyang wasakin. Sa tindi ng liwanag ng mutya ng San Telmo,
Naipakita ko sa lahat ang tunay na anyo ni Mang Arthur sa pader ng gusali sa plaza. Ang pangit at nakakatakot na anyo ng kubura ay nagdulot ng matinding takot sa mga taga-baryo. Doon nila nalaman na ang tunay na kaaway ay ang taong pinagkatiwalaan nila. Patawarin niyo ako, Red. Ophelia, nabulag ako sa mga pangakong binitawan niya sa akin. Lola Thea, sana magsilbi na tong aral sa ating lahat. Hindi lahat ng nakangiti kakampi. At hindi lahat ng kakaiba kaaway. Naiintindihan po namin kayo. Pero ang mahalaga, alam na ngayon ng lahat ang totoo. Nakita niyo ba kung gaano katatag ang apo ko? Hindi lang aswang ang tinalo na, pati galit na bumabalot sa puso ninyo. Salamat po, Lo. Kung hindi dahil sa mutya at sa paggabay ninyo, baka nalunod na rin ako sa sarili kong galit. Salamat sa Diyos. Tapos na rin ang lahat. Malaya na tayong mamumuhay rito sa baryo. Mula ngayon, ako na mismo ang magsasabi sa lahat na huwag kayong sasaktan. May utang na loob kami sa inyo sa muling pagligtas sa San Vicente. Basta magtutulungan lang tayo, Lola. Yan lang naman talagang kailangan ng baryo natin para maging payapa ulit eh. Salamat, Red. Napakarami mong ginawa para sa amin. Lalo na para sa akin. At ikaw naman, ikaw ang dahilan kung bakit nananatiling ginto ang ningas ng puso ko. Ngunit akala namin ay tapos na ang lahat. Nagulat na lang kami nang biglang sugurin ni Mang Arthur si Lola Thea. Walang nakagalaw agad sa amin dahil sa bilis ng pangyayari. At maya-maya, malakas na napasigaw ang matanda. Kung babagsak ako, isasama ko kayo lahat. Tumulang ng matandang ito kailangan ko para lumakas ulit. Lola Thea! Yumuko! Yumuko kayo! Mang Arthur! Ayaw nyo pa rin talaga tumigil, ha? Tulungan niyo ako! Red! Iligtas mo ako! Ayaw ko pang mamatay! Hindi mo siya makukuha, Mang Arthur! Dito na magtatapos ang kasamaan mo! Isa ka lang mahina, Kiwin. Akala mo ba kaya mo pigilan ang bilis ko? Hindi lang siya kalaban mo, Mang Arthur. Bastad mo ang bilog na apoy na to. Diyan ka na makukulong at wala ka nakawala! Ano to? Hindi ako makalabas. Ilabas niyo ako nito! Yan ang nararapat sa'yo. Hindi ka na makakatakas dahil dito na matatapos ang lahat ng kasamaan mo. Red! Ngayon na! Habang hindi pa siya makakilos sa loob ng apoy! Umanda ka na, Arthur! Yan na ang huling liwanag na masisilayan mo bago ko tuluyang maglaho! Ha! Bumuo ako ng naglalagablab na bilog ng apoy gamit ang mutya ng San Telmo. At kinulong doon ang kuburang si Mang Arthur. Samantala, buong tapang namang humarang si Ophelia sa harap ni Lola Thea. Ramdam ko ang matinding pagpupumiglas ni Mang Arthur. Pero sa pagkakataong ito, tatapusin ko na talaga siya. Hindi niyo ako mapapatay. Mas makapangyarihan at dilim kaysa sa apoy na yan! Masyado kang kampante, Mang Arthur. Ang munting apoy na to, ang paniguradong tatapos sa'yo! Red! Pagsamahin natin ang lakas natin! Damhin mo ang init na nanggagaling mula sa akin! Sige, ramdam ko na, Ophelia. Sabay na nating wakasan ang tunay na salot ng San Vicente! Sige, Red! Itutok mo ang liwanag sa puso niya mismo! Huwag ka na maghina, apo! Yan na ang huli mong pagkakataon para mapuksa ang bakulaw na yan! Apoy ng San Telmo! Sundin mo ang utos ko! Isang tuwirang tama sa puso niya! Ha! Hindi! Papatayin ko kayong dalawa! Hindi mo na yung magagawa, Mang Arthur! Dahil katapusan mo na! Paalam, Mang Arthur. Tapos na ang lahat ng panlilinlang mo! Pinagsama namin ni Ophelia ang lakas namin. Ang init ng pag-ibig ko at ang bangis ng pagkatao niya bilang kiwig. Mula sa mutya,
mawala ang isang dambuhalang bolang apoy. Parang gintong palasong dumiretso sa dibdib ng kubura. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Mang Arthur bago siya tuluyang nilamon ng liwanag ng San Telmo. Wala na siya. Tuluyan na siyang naglaho. Sa wakas, tahimik na rin ang buhay natin sa baryo. Salamat, Ophelia. Ang bilis mo nakapagpalit ng anyo kanina. Wala yun, Red. Ang mahalaga, ligtas na tayong lahat. Wala na ang takot na dinala niya sa San Vicente. Maraming salamat, Ophelia! Red, kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon. Lola, ang mahalaga ligtas na kayo. Huwag na po nating ikulong ang sarili natin sa mga nangyari. Magsimula na lang po tayo ulit. Salamat sa Diyos, anak. Napatunayan niyo na hindi dahil naiiba, masama na agad. Yan ang apo ko. Mananatiling dalisay ang ginto ng San Telmo dahil sa inyong dalawa. Kita nyo na mga taga-baryo. Wala na ang tunay na halimaw. Sana, mula ngayon maging payapa na ang lahat dito sa baryo natin. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Kahit alam niyo na kung ano talaga ang totoo kong pagkatao. Wala ka nang kailangang ipaliwanag pa. Ang mahalaga, magkasama na tayo sa hirap at ginawa. Halina kayo. Kailangan na nating gamutin ang mga sugat niyo, mga anak. Ang dambuhalang kuburang si Mang Arthur ay naging abo na lang. Sa huling sandali, nasaksihan ng buong baryo ang sakripisyo namin ni Ophelia. Kahit paika-ika akong naglalakad, ramdam ko ang gaan ng dibdib ko. Nananatiling mainit ang mutya ng San Telmo. Tila nagpapaalala na ang tunay na laban ay laging napagtatagumpayan kapag may pag-ibig at pagkakaisa. Ang sarap sa pakiramdam na masilayan ang sikat ng araw. Nawala ng takot sa mga puso natin. Totoo yan, Red. Akala ko noon, habang buhay na kaming magtatago ni Inay sa dulo ng baryo para lang hindi pag-usapan ng mga tao at para maitago ko ang pagiging kiwig ko. Red, Ophelia, eto, sariwang gulay para sa inyo. Kakapitas ko lang dito sa likod ng bahay ko. Ay, pasensya na talaga sa lahat ng nagawa ko noon. Lalo na sa iyo, Ophelia. Lola Thea, napatawad na po namin kayo. Ang mahalaga, ito tayo ngayon. Sa wakas na nagkakaisa na rin. Hindi ko na uulitin ang mga ginawa ko noon. Lalo na ang pagkakalat ng maling chismis. Mula ngayon, magiging mabuti na akong kapitbahay ninyo. Salamat po, Lola. Malaking bagay po sa amin na tanggap niyo kung sino ako. Lola, bantayan niyo na po ng mabuti ang baka ninyo, ha? Baka kapag nakawala na naman at naararo ang taniman ninyo, si Ophelia na naman ang sisihin ninyo. Nako, hindi na kailanman. Alam ko namang si Ophelia pa ang magbabalik sa mga yan sa tali kapag nagwala at nakawala. Yan ang tama. Sa ganda niyang yan, hindi mahalas ang dala niya dito sa San Vicente, kundi swerte. Basta magkasama tayo. Walang problemang hindi natin kayang lagpasan, Red. Huwag lang nating iasang lahat sa swerte. Pero maswerte pa rin ako dahil nakilala kita at ikaw ang babaeng minahal ko. Ilang araw na ang lumipas matapos ang gabing natalo namin si Mang Arthur. At unti-unti nang bumabalik ang sigla sa aming baryo. Nakakatuwang makita na ang mga taong dating takot kay Ophelia ay sila na ngayon ang unang bumabati sa kanya tuwing umaga. Wala na ang mapanghusgang tingin dahil napatunayan naming ang pagkatao ay hindi nasusukat sa anyo, kundi sa kabutihang ginagawa para sa kapwa.
Red, apo. Ay, kumusta naman ang butsang hawak mo? Nararamdaman mo ba ang init niya? Kailangan mo rin yung alamin paminsan-minsan. Opo, Lo. Pero sa ngayon, banayad na ang init niya. Para bang nagpapahinga siya matapos ang lahat ng pinagdaanan niya. Ay, ibig sabihin niya, payapa ang loob ng San Telmo sa bago niyang tagapagbantay. Huwag mo kalimutan ang pananagutang dala niyan, apo. Makakaasa po kayo, Lo. Hanggat nasa akin ito, walang aswang na may masamang balak ang makakapasok sa San Vicente. Maraming salamat talaga sa inyo, Lolo Nico. Dahil sa inyo, naging bayani pa ang anak ko. At ngayon, wala nang dapat ikatakot sa kanya ang mga tao. Ay, wala yun, Sarah. Ang mahalaga natagpuan ni na Red at Ophelia ang lakas sa isa't isa. Sa usapan lakas, ako parang kailangan ko yata ng dagdag na tapang para sa isang mahalagang tanong. At ano na naman yung tanong mo, Red? Masyado ka na namang formal eh. Lalo tuloy akong kinakabahan sa'yo. Aling Sarah, hingi po sana ako ng pahintulot ninyo. Gusto ko pong formal na ligawan ng napakaganda nating bayani. At ang pinakamagandang baboy rin na nakita ko sa buong buhay ko. Naku, Red. Matagal mo na yatang nililigawan itong anak ko. Sa pabalik-balik mo pa lang sa bahay namin, halata na ang tingin mo kay Ophelia. Kaya para sa akin, pumapayag ako. Basta huwag mong paiiyakin ang anak ko, ha? Makakaasa po kayo, Aling Sarah. Ophelia, pwede na ba kitang ligawan? Oo naman, Red. Hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon. Sa harap ng mga pamilya namin, ipinahayag ko ang tunay kong hangarin kay Ophelia. Hindi na ito tungkol sa mga aswang o sa mutya, kundi sa dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana. Sa bawat sulyap niya, lalo kong napatunayang tama ang landas na pinili ko. Makalipas ang ilang buwan, sinagot niya ako at agad ko naman siyang inaya na magpakasal. Ophelia, tignan mo yung mga taga-baryo. Ang sasaya nila. Tapos panay ang ngiti nila sa'yo. Nagsiselos na tuloy ako. Puro ka talaga biro, Red. Pero alam mo, nakakapanibago man. Ang gaan pala sa pakiramdam, no? Parang nabunutan ako ng napakalaking tinik sa dibdib. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Katotohanan na magpapalaya sa atin at pag-ibig ang maglalapit sa lahat. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin, Red, ha? Kahit nalaman mong isa akong kiwig. Hindi lahat ng lalaki kayang maging ganyang katapang tulad mo. Paano ba naman ako susuko? Ikaw lang ang babaeng kaya magpabilis ng tibok ng puso ko, no? Sa'yo lang talaga buong buo ang katapatan ng puso ko. Sira ka talaga. Pero, Red, ayoko talagang mawala ka. Alam mo ba yun? Ikaw ang buhay ko, Red. Kaya nga ito ako ngayon, no? Nakaluhod na sa harapan mo. Ophelia, gagawin mo ba akong pinakamasayang lalaki sa buong mundo? Pakakasalan mo ba ako? Oo, Red. Kahit ilang ulit mo pa akong tanungin, oo pa rin ang isasagot ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Pangako, hindi kita pababayaan. Sabay nating babantayan ang San Vicente habang buhay. Ay, yan ang apo ko. Maglabas na ang mga manginginom. Tagay na para sa bagong magkasing irog. Mabilis na lumipas ang mga buwan matapos ang gabing yun. Naging masaya at matagumpay ang panliligaw ko sa kanya. Tanggap na si Ophelia ng buong baryo. At kahit paminsan-minsan ay nagpapalit pa rin siya ng anyo sa gabi para suyurin ang kagubatan, alam ng lahat na ginagawa niya yon para protektahan kami. At makalipas lang ang ilang buwan, nagpakasal kami. Mukhang bagay na bagay sa akin yung magiging kabiyak ko ngayon na isang magandang bayani, ano? At bagay na bagay din sa akin ang magiging asawa ng pinakamatapang na lalaki sa San Vicente. O talaga, oh. Binabati ko kayong dalawa. Ay sigurado ako, magiging magaganda
At matatapang ang magiging anak nyo. Salamat po, Lola Thea. Basta wag niyo lang po sila tatakutin sa mga kwentong tungkol sa aswang, ha? Ano ka ba siyempre naman. Ay, nagbago na ako, hindi ba? Ay, masaya ako para sa inyong dalawa, mag-aapo. Ang mutya ng San Telmo, nasa mabuti at karapat dapat na mga kamay na. Naway maging payapa ang pagsasama ninyo. Patuloy nating ingatan ang kapayapaang ipinaglaban nating lahat. Opo, Aling Sara. Ngayong mag-asawa na kami ni Ofelia. Lalo naming babantayan ang San Vicente laban sa mga masasamang nilalang. Mahal na mahal kita, Red. Salamat. Dahil ikaw ang naging liwanag ko sa bawat gabi. Mahal na mahal din kita, Ofelia. Hanggang sa huling kislap ng mutya, ikaw lang ang mamahalin ko. Aba! O siya, tama na muna ang lambingan nyo. Halina kayo sa plaza. Naghihintay na ang lechon at suman. Sige, tara na. Mula sa simpleng binatang nagdadala ng suman sa babaeng mahal niya, naging tagapangalaga ako ng mutya ng San Telmo ng baryo at kalaunan, asawa ng babaeng pinapangarap ko. Nanatiling payapa ang San Vicente sa ilalim ng aming pagbabantay. Natutuhan namin na ang tunay na lakas ay hindi lang sa kapangyarihan, kundi sa pagtanggap at wagas na pagmamahalan sa kapwa. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Red. At ito ang aking kwento. At ayun na nga, mga kayanggaw, natapos na ang kwento ni... Red! Yes, kwento ni Red at syempre ni Ofelia, no? Ofelia. So sana nagustuhan ninyo ang muli naming pagbabalik dito sa aming channel sa Mga Liham ni Soledad. At syempre, Miss Soledad, anong kailangan nilang gawin? So please mga kayanggaw, please like, comment, share, and subscribe. Ayan. Huwag niyo rin kalimutan, no? Ma'am Miss Soledad, na mag-comment at pwede yan, no? Sa susunod na episode natin ay mabasa natin ang kanilang comment at Yes. ma-feature natin kung sino ang ating kayanggaw na mababasa ang kanilang Kayanggaw mensahe. of the Yes, day. kayanggaw of the Okay. day, something like Yes. that, no? Abangan ninyo at maraming salamat po. Bye-bye. Thank you po. Thank you Bye-bye po. po.